Isang pinagpalang araw po mga kapatid, nais ko lang pong ibahagi ang salita ng Panginoon sa araw na ito mula sa Juan 6:35. Ang sabi po ng Panginoon, "Ako ang tinapay ng buhay, ang sino mang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom." Alam niyo po, mula po nung nabuhay ang Panginoong Hesus dito sa lupa at hanggang sa ating kapanahunan, ito po ang kanyang paanyaya. Ito po ang kanyang imbitasyon, lumapit kayo sa akin. Ano nga ho ba ang ginagawa ng Ama kasama ang kanyang anak upang masumpungan natin ang mga bagay na kailangan natin kapag tayo po ay tumugon sa kanyang paanyaya na lumapit sa kanya? Unang-una, kaligtasan. Ang sabi po sa Juan 3:16, ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Nais niyang ibahagi sa atin, maranasan natin ang isang buhay na walang hanggan. Napakaiksi po ng buhay dito sa lupa. Kung kaya nais niya, maihanda po tayo doon sa buhay na iniaalok niya sa walang hanggan. Amen. Pangalawa po, kaaliwan. Sa ating pong buhay dito sa lupa, hindi po talaga maiiwasan. Daranas tayo ng pagsubok, daranas tayo ng mga kabiguan. Subalit, ang pangako ng Panginoon, siya ang magbibigay sa atin ng kaaliwan, lakas ng loob sa panahon na may bagyo ang ating buhay at sa gitna po ng mga problema. Ito po ang sinasabi ng unang Korinto 1:3 hanggang 4. Nais mo po ba ng kasama, hindi tao, kundi ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagmamahal sa iyo, siya ang makakasama mo sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Hallelujah. He will see you through in all the storms of life. Amen? Pangatlo po, layunin. Ang buhay sa mundong ito ay may layunin kung kasama ho natin ang Panginoon. Kaya ho nandun ang kanyang paanyaya dito po sa Marcos 8:34, ang sabi ng Panginoong Hesus, ang sino mang nais sumunod sa akin ay kailangang itanggi ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano nga ho ba itanggi ang sarili? Ang ibig po kasing sabihin ng isuko ang buhay sa Panginoon ay wala siyang ninanais kundi siya ang masunod sa ating mga buhay dahil alam niya ang pinakamainam at pinakamabuti sa atin. May plano po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At kapag isinuko po natin ang ating mga buhay, hindi na po ang sarili natin ang masusunod, masusumpungan natin, ito pala ang napakagandang plano ng Panginoon sa buhay ko. My life is not meaningless. My life has a purpose. Amen? Kaya po, ito pong tatlong ito, kaligtasan, kaaliwan, layunin ng buhay, ito po ang nais ng Panginoon na maranasan natin kapag tayo ay sumunod sa kanyang paanyaya, lumapit kayo sa akin. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, Diyos Ama, na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang maranasan po namin ang isang buhay na may kaaliwan, buhay na may layunin. At salamat din sa kaligtasan, Panginoon. Dahil sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, naranasan namin ng kapatawaran at ang pangako mo, Panginoon, na makasama ka sa buhay na walang hanggan. Dalangin ko po, Panginoon, manatili kaming tapat sa aming pagsunod sa iyo, pagharian mo ang aming mga buhay, upang ito ay magbigay lamang po ng karangalan, kalwalhatian sa iyong banal na pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa gabay at nubay at pagsama ng banal na Espiritu. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. See you tomorrow. Itutuloy po natin ito. God bless you all.